Nakatingin sa kaisa-isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang lolo, nakaramdam ng pait si veteranong sundalo Marco Herrera. Sa harap niya, kasama ang alagang si Tyson sa kanyang tabi, ay isang malaking kuweba na parang nilalamon ang lahat ng liwanag at pag-asa. Isang lugar na matagal nang tinalikuran ng mga taga roon bilang walang saysay. Pero nang biglang huminto si Tyson, matigas ang tainga at nakatitig ng kakaiba sa madilim na bukana, napigil ang hininga ni Marco. Baka nga hindi ito ang katapusan ng isang pamana, baka ito ang simula ng isang bagay na mapanganib. Ang hindi inasahan ni Marco ay para matuklasan ang mga lihim na iniwan ng kanyang lolo. Kailangan niyang isugal ang lahat ng natitira sa kanya. Mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Makapal ang katahimikan sa simpleng inuupahang bahay, napuputol lang ng tuloy-tuloy na tulo ng sirang gripo at banayad na paghinga ng asong nakahiga sa kanyang paanan. Naupo si Marco sa marupok na mesa sa kusina, nakapatong ang malalaki at magagaspang niyang kamay sa tabi ng bungkos ng mga hindi pa nabubuksang sobre. Karamihan ay may pulang selyong nagsasabing huling paalala o hindi pa bayad. Sa edad na 50, dala ni Marco ang bigat ng kanyang nakaraan at sakit, parang lumang jacket militar na luma na, pamilyar at mabigat. Dati siyang Army Ranger, bagamat ang kanyang katawan ay matipuno pa rin tulad ng isang sundalo, ang kanyang mukha may mga linya at bakas ng panahon ay nagsasalaysay ng mga taon ng pakikipaglaban sa digmaan at sa buhay. Ang dating maitim niyang buhok, laging maikli, ay may mga guhit na kulay abo sa gilid, at ang dati malinaw at bughaw niyang mga mata ay tila mapurol na ngayon, puno ng pagod na hindi lang pisikal kundi hanggang kaluluwa. Sa paanan niya nakahiga si Tyson, isang 5 taong gulang na German Shepherd na may kapansin-pansing kulay, pilak at abo. Dahilan kung bakit siya pinangalan ng Tyson. Ang puting bahagi sa kanyang dibdib at mga paa ay tila humahagip sa huling liwanag na pumapasok sa maruming bintana. Hindi lang basta aso si Tyson, isa siyang tahimik na anino ni Marco, isang kalmadong presensya sa gitna ng unos ng kalungkutan, ang tanging bagay sa mundo ni Marco na hindi pa gumuho. Gumalaw si Tyson, iniangat ang marangal niyang ulo at marahang ipinatong sa tuhod ni Marco ang mga matang puno ng pag-unawa na parabang nauunawaan niya ang lahat. Hinimas ni Marco ang ulo ng aso, pabulong na nagsabi, "Makakahanap tayo ng paraan, boy," mababa at paos ang boses. Pero ang totoo, wala siyang alam na solusyon. Halos hindi sapat ang natatanggap niyang pensyon at benepisyo mula sa gobyerno para sa upa at pagkain. Parang salbabid lang ang hawak niya, sapat para huwag lumubog agad. Pero hindi para sagipin siya sa pagkakalunod. Si Elena, ang kanyang Elena, ay nakipaglaban sa isang malupit at bihirang uri ng kanser sa loob ng 2 taon. Ang mga eksperimento sa gamot, mga espesyalistang hindi sakop ng insurance at mga huling subok na biyahe sa malalayong klinika ay nilimas ang lahat ng kanilang pera. Unang nawala ang ipon, sumunod ang bahay. At ngayon, baon na si Marco sa utang na sobrang lalim ni hindi na niya makita kung saan ang langit. Isang biglang katok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Si David iyon, ang masayahing kartero na nasa 30 anyos. Bit-bit ang ngiti na tila hindi bagay sa madilim na mundo ni Marco. "May rehistradong sulat para sa inyo, Ginoong Herrera," sabi ni David. Iniabot ang clipboard at isang malinis na sobre mula sa isang law office sa West Virginia. Tahimik na pumirma si Marco. Tanging reaksyon ay bahagyang inis sa panibagong papel. Umupo siyang muli at pinunit ang sobre. Puno ito ng teknikal na legal na mga salita, pero malinaw ang laman. 3 linggo na palang patay si Alberto Herrera, ang kanyang lolo, at si Marco ang kaisa-isang tagapagmana.
Nang mabasa niya kung ano ang iniwan sa kanya, napailing siya sabay mapait na tawa. Ang pamana ay ang lumang lupain ng Herrera Cave, isang walang kwentang bahagi ng bundok na alam ng lahat sa bayan na wala namang silbi. Ang tanging tampok nito ay ang malawak at nakakakilabot na bunganga ng kuweba na ayon sa mga kwento ng matatanda ay mapanganib at hindi ligtas. Isang butas sa lupa, kasama rin ang isang lumang barong-barong na minsang ginamit ng kanyang lolo bilang paggawaan. Isang klase ng mana na pinag-uusapan ng mga tao na may halong awa at panlalait. Kawawang Marco Herrera, butas sa bundok lang ang nakuha. Isang linggo ang lumipas, huminto ang lumang pickup ni Marco sa dulo ng maalikabok na daan kung saan nagsisimula ang makapal na gubat. Sa unahan, sa paanan ng bundok, naroon ang dahilan ng kanilang pagpunta, ang nakabukas at aninong entrada ng Herrera Cave. Sa di kalayuan, nakasandal ang barong-barong, kainaman na lamang at hindi pa bumabagsak. May kalawang ang bubong at kupas ang kahoy na halos maghiwa-hiwalay. Ito pala ang iniwan sa kanya ng kanyang lolo. Pinababa niya si Tyson mula sa sasakyan at agad itong nagmasid sa paligid. Ang mga tainga ay gumagalaw. Lumapit si Marco sa barong-barong at binuksan ang pinto. Kumalabog ito sa kalawangin nitong bisagra. Sa loob ay isang silid na magulo pero may kaayusan sa kalat. May mga istanteng puno ng lumang aklat ng kasaysayan sa isang gilid. Ang malaking mesa ay puno ng mga topographic na mapa at sa isang sulok ay may maliit na kutsyon na tila di na rin ginagamit. Hindi ito basta isang pagawaan, isa itong himpilan. Dito ginugol ng kanyang may pagkasumpunging lolo ang maraming taon, marahil dekada, sa paghahabol sa isang bagay. Huminga ng malalim si Marco, saka nagsimulang halungkatin ang kalat, dala ng isang mabigat na pakiramdam ng tungkulin. Agad niyang nakita ang mga ito, 12 ng journal. Bawat isa'y puno ng maliliit na sulat kamay na dokumentado ang mga dekada ng pananaliksik. Dumaan siya sa mga pahina, mga banggit tungkol sa DeSantis burden, mga salitang patungkol sa isang lihim na vault, at mga kakaibang tala hinggil sa mga tagong daluyan ng tubig sa ilalim ng lupa. Para itong isang kwentong pambata, itinambak niya ang mga journal at mapa sa mesa, iniisip na lamang na gamitin ang mga ito bilang panggatong. Ano pa bang silbi ng lugar na ito? Habang lumulubog ang araw at lumalamig ang hangin ng gabi, napatingin si Marco sa isang maliit na tapayang bato sa sulok, magaspang, halatang gawa sa kamay. Malamang ang lolo niya mismo ang gumawa niyon. Kung tutuusin, may silbi rin pala kahit paano. Habang papalapit si Marco sa tapayan, si Tyson, na noon ay paikot-ikot sa bawat sulok ng silid, ay biglang nanigas. Tumungo ito sa harap ng tapayan, paungol habang idinidikit ang nguso sa mga batong sunog sa uling. Pagkatapos ay sinimulan nitong kamutin ang isa sa mga bato sa bandang ibaba. "Bakit, boy?" tanong ni Marco, bakas ang pagod sa tinig. Ngunit hindi siya pinansin ni Tyson. Patuloy ito sa pagkamot sa bato, mabilis ang tunog ng kanyang mga kuko sa katahimikan, saka biglang tumingala at tumahol, isang beses, maikli, malakas at buo ang loob. Hindi yun paghingi, isa yung utos. Dahil sa kakaibang pakiramdam ng tiwala, lumuhod si Marco sa tabi ng aso at tiningnan ang bato. Hindi ito nakasemento, ipinasok niya ang mga daliri sa makitid na puwang at hinila ito. Dumulas palabas ang bato, may kasamang gaspang ng alikabok at lumitaw ang isang tagong siwang sa likod nito. Napahinto ang hininga ni Marco. Ipinasok niya ang kamay at naramdaman ang malamig na bakal. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahong lata. Luma na, pero buo pa rin. Inilapag niya ito at binuksan ang takip. Sa loob, nakabalot sa kupas na telang may edad, ay isang mabigat na kumpas na gawa sa tanso. Isang antigong gamit, tulad ng mga ginagamit ng mga surveyor noong 1800. Sa ilalim nito, maingat na nakatiklop ay isang pahinang dilaw na may kakaibang padron ng mga letra at numero, tila isang uri ng kodigo.
Sa itaas, nakasulat sa pamilyar at maayos na sulat kamay ng kanyang lolo ang tatlong salitang ito, The DeSantis Cipher, page 1. Tinitigan ni Marco ang misteryosong pahina saka ang kumpas sa tabi nito. Napatingin siya sa bunton ng mga journal na halos itapon na niya bilang kalokohan. At saka kay Tyson na nakaupo ng tahimik, matatag at mapanood, bantay ng isang lihim na hindi niya naiintindihan pero tila siya ang nakaungkat. Patuloy pa rin ang bigat ng pamana kay Marco, ngunit nagbago na ito. Hindi na ito simpleng bigat ng isang walang silbing lupain. Ito na ngayon ang bigat ng isang bagay na mas mapanganib at mas makahulugan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Marco na may bahid ng layunin sa ilalim ng abo ng kanyang dalamhati. Nandoon pa rin ang sakit at utang pero hindi na iyon ang tumutukoy sa kanya. May bago ng tumubo, pag-uusisa at ang pangangailangang malaman matapos mag-agahan ng simpleng itim na kape at protein bar kasama si Tyson sa malamig na barong-barong. Pinuno niya ang canvas na bag ng mga flashlight, ekstrang baterya, tubig at ang kumpas na tanso. Ipinasok niya sa bulsa ang pahina ng kodigo kasama ng ilan sa mas detalyadong journal at tinungo ang pinto. Naghihintay si Tyson, ang buntot ay kumakaway na may sabik na enerhiya. Sige partner, mahinang sabi ni Marco, alamin natin kung ano ang hindi pinagkatulugan ni Lolo. Lumabas sila mula sa liwanag ng malamig, ngunit maliwanag na umaga sa bundok, papasok sa malamlam na anino ng Herrera Cave. Malawak at mataas ang pasukan nito, isang bungangang nakaarko na bumubukas sa isang malawak na silid na ang tanging tunog ay katahimikan. Ang ilaw mula sa kanyang flashlight ay bumaon sa dilim, ngunit agad itong nilamon ng laki ng paligid. Ang hangin ay malamig at may amoy ng batong apog at lupaing matagal nang di nagalaw. Mula sa itaas, maririnig ang patak ng tubig na bumabagsak sa regular na ritmo mula sa di nakikitang mga stalactite. Sinusundan nila ang mga markang tisa na iginuhit ng kanyang lolo sa mga pader at dahan-dahang lumakad sa pangunahing kuweba patungo sa isang mas makipot na lagusang pababa ang direksyon. Matarik at hindi pantay ang daan pero halatang nalakaran na ng maraming ulit, patunay ng mga taon ng pagbalik-balik. Mga 100 yarda mula sa pasukan, lumawak ang lagusan at bumukas patungo sa isang mas maliit na silid. Dito, nakita ni Marco ang unang konkretong ebidensya ng matagal na paninindigan ni Alberto. Isang lumang hurricane lantern, kalawangin ngunit buo pa rin ang nakapatong sa isang patag na batong malaki. Malapit dito ay may kalat ng tuyong tabako, mga aninong naiwan ng mga gabing matagal nang nalimot. Nakasandal sa pader sa malayo ang isang martilyong pambato, pala, at iba pang gamit sa paghuhukay na halatang gamit na gamit. Inabot ni Marco ang martilyo at hinaplos ang hawakan nitong kahoy. Makinis ito sa kakagamit. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang hindi inaasahan, isang tali. Isang koneksyon sa lolo niyang halos hindi niya nakilala. Mahalaga pala talaga ang lugar na ito sa kanya. Ngunit nabasag ang katahimikan ng sandaling iyon sa isang biglaang buhos ng adrenaline. Sa malambot na putik, malapit sa mga kagamitan ay may bakas ng bota. Bago pa, ang parehong malalim at taktikal na marka na nakita ni Marco sa labas kahapon. At sa tabi nito, bahagyang nakabaon sa lupa ay kumislap ang tanso. Isang shell casing ng 9 na milimetro. Biglang gumana ang pagsasanay ni Marco, parang muscle memory. Nag-iba ang kanyang tindig. Naging matalas ang bawat pandama. Hindi na lang siya isang taong sumusuri sa kanyang pamana. Isa na siyang sundalo, naka-recon mode. May nauna na sa lugar na ito at armado sila. Sa isang tahimik na senyas, inutusan niyang manatiling malapit si Tyson. Magkasama silang gumalaw, maingat at walang ingay. Ayon sa mapa ni Alberto, ang lagusan ay dapat nagtatapos mga 50 talampakan paabante. At ganun nga, isang matibay na pader ng bato ang humarang sa harap nila, isang patay na dulo.
Hindi pwedeng ito lang yon, bulong ni Marco habang ipinapadaan ang flashlight sa bawat bahagi ng pader. Hinanap niya ang bitak, guhit, anumang maaaring magpahiwatig ng tagong lagusan. Ngunit wala siyang nakita. Bumaon ang pagkadismaya sa dibdib niya. Baka ang lolo niya rin ay dito rin huminto. Biglang umakto si Tyson. Hindi siya tumahol, hindi siya kumamot. Tumigil lang siya sa paggalaw, ang nguso ay nakaturo sa paanan ng pader, kumikilos ang tainga. Mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang mababang ungol na halos hindi marinig. Lumapit siya, unti-unting inaamoy ang bato sa ilalim. May naroon at hindi aalis si Marco hanggat hindi niya nalalaman kung ano yon. "Ano yon, boy?" Mahina niyang tanong. Lumingon saglit si Tyson sa kanya, tapos ibinalik ang atensyon sa paanan ng pader. Muling umungol ng mahina, halos parang pakiusap. Lumuhod si Marco sa tabi niya. Habang lumalapit, naramdaman niya ito, isang banayad, tuloy-tuloy na ihip ng hangin, mas malamig kaysa sa hangin ng kuweba na lumalabas mula sa tila solidong bato. Walang bitak, walang guhit. Ipinadaan niya ang kanyang mga palad sa mamasamasang limestone, magaspang at malamig ang ibabaw. Matibay ang buong pader, parang hindi kayang galawin. Pero hindi maikakaila ang lamig na nanggagaling sa likod nito. Itinulak niya. Walang nangyari. Tinulak ulit, ngayon ay sinandala na niya ng balikat at sinubukan ng iba't ibang bahagi hanggang sa may narinig siyang malalim na ugong, parang umuungol ang kalaliman ng lupa at unti-unting gumalaw ang bahagi ng pader. Bato laban sa bato ang tunog, hindi lang ito simpleng bato. Isa itong pintuan, isang higanting tipak na may tusong balanse, umikot paloob sa isang tagong bisagra. Sa kabila nito ay may isa pang lagusan, mas madilim at mas malamig pa sa lahat ng nadaanan nila. Sa mismong bungad, sa isang maliit na uka sa bato, ay may bungkos na balot ng itim na tela na may langis. Mabilis ang tibok ng puso ni Marco habang inaabot ito. Maingat niyang binuksan ang balot gamit ang kanyang mga daliri. Sa loob ay may isang mapa. Ngunit hindi ito katulad ng marurupok na sketch ng kanyang lolo. Matibay ang materyales ng mapa, tila lumang tela, ang mga sulok ay medyo kupas na sa paglipas ng panahon. Ang tinta ay nagkulay kayumangging malalim, pero matalim pa rin ang mga guhit, detalyado at eksaktong pagkakagawa. Ipinapakita nito ang sistema ng mga kuweba sa likod ng tagong pintuan, nakaayos sa estilo ng isang military cartographer. Sa ibaba, sa isang maganda at dumadaloy na sulat kamay, nakasulat, Cole T. DeSantis, 1864. Ito na yon, ang tunay na mapa. Tumingin si Marco mula sa mapa papunta sa bagong bukas na lagusan na parang lalamunan na humahaba papasok sa kadiliman. Tahimik na nakatayo si Tyson sa kanyang tabi, matatag at alerto, isang pilak na figura sa gilid ng dilim. Lumawak ang misteryo ng Herrera Cave at kasabay nito ang panganib. Paglabas ni Marco sa liwanag ng hapon, napapikit siya sa sikat ng araw. Dahan-dahan niyang inangkop ang paningin habang umaalis sa lamig ng kuweba. Maingat niyang iginala ang mapa at inilagay sa kanyang bag. Pero pakiramdam niya ay may dalang 100 kilong bigat. Isang mabigat na pasaning bunga ng kanyang natuklasan. Binago ng huwad na pader ang lahat. Hindi na ito basta teorya ng isang matandang may kinikimkim, totoo ito. At may iba nang nakaalam. Sa kaligtasan ng barong-barong, alam ni Marco na hindi sapat ang instinct. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niya si Francesca Morales. Ang bahay ni Francesca ay parang museo, tahimik, maayos, puno ng sistematisadong kaalaman. Si Francesca, isang matalim, ang tingin na babae sa huling bahagi ng kanyang 70s. May malalambot na kulot na puting buhok at isang kalmadong presensyang may autoridad, ay tahimik na nakinig habang ikinuwento ni Marco ang tungkol sa mga journal at sa mga lumang usap-usapan tungkol sa kuweba. Hindi pa niya sinabi ang mga mas malalalim na katotohanan.
Sa ngayon, tumango si Francesca ng dahan-dahan, unti-unting kumitid ang mga mata habang iniintindi ang kanyang mga salita. Matagal nang umiikot ang mga kwentong yan, mahina niyang sabi. May kinalaman sa nawawalang kayamanang pag-aari ng Union at sa isang rebeldeng koronel, karamihan, tingin nila alamat lang. Lumapit siya ng kaunti at ibinaba ang kanyang tinig. Pero si Alberto, lagi niyang sinasabi na ang nakaraan ay laging may bakas. Tahimik na pinagmasdan siya ni Marco habang nagpapatuloy ito. May dahilan siya para mag-ingat, alam mo. Hindi basta chismis ang reputasyon ng kuweba. May mga taong naghanap ng ginto roon, mga bihasang minero, ilan sa pinakamagagaling dito. Wala ni isa ang bumalik. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita ng mahina. Mapanganib ang mga lagusan. May mga sinkhole, mga kuwebang baha, mga ilog sa ilalim ng lupa na bigla na lang umaangat o nawawala. Nagbago ang tono niya, mas personal ngayon. May iba pa, Marco. Dumalaw si Alberto sa akin bago siya namatay. Balisa siya. Sinabi niya na may mga estrangherong dumating sa kanyang barong-barong. Magagara ang suot, hindi taga rito. Sakay ng itim at makintab na sasakyan. Naramdaman ni Marco ang malamig na buhol sa kanyang sikmura. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang pananaliksik, tuloy ni Francesca, kung ano na ang natuklasan niya. Nakangiti raw sila habang nagsasalita, pero ang mga mata nila parang bato. Gumalaw ang kilabot sa batok ni Marco. Alam ba niya kung sino sila? Mahina niyang tanong. Umiling si Francesca. Hindi, pero natakot siya. Sinabi niya sa akin na may nagmamatsyag sa kanya at makalipas ang 2 linggo, yung aksidente raw. Tinitigan niya si Marco. Hindi ako kailanman naniwalang aksidente yon, Marco, ni kaunti. Tahimik ang biyahe pa uwi sa barong-barong. Kumpirmado ng babala ni Francesca ang kinatatakutan ni Marco. Pagdating niya, sinalubong siya ni Tyson na may mahinang tulak ng nguso, pero alerto ang mga tainga ng aso, kumikilos sa bawat ingay sa paligid. Sa loob, inihiga ni Marco ang mapa ni DeSantis sa ilalim ng liwanag ng lampara. Kumikislap ang mga guhit habang sumasayaw sa liwanag. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga masalimuot na landas gamit ang daliri. Sinisikap tandaan ang bawat detalye at saka narinig niya ito, mababa at makinis. Isang makina, hindi ang garalgal ng lumang truck, kundi ang pino at kalmadong tunog ng isang deluxe na sasakyan. Tumagos ang mga ilaw sa pagitan ng madilim na kagubatan at ilang segundo lang, isang makintab na itim na SUV katulad ng inilarawan ni Francesca ang huminto sa tabi ng kanyang bulok na pickup. Isang lalaki ang bumaba, matangkad, tinatayang nasa kalagitnaan ng 50,000, may kumpiyansa. Gumalaw siya na parang taong sanay mamuno. Ang suot ng lalaki ay mamahaling gamit pang outdoor, malinis at makinis, mas bagay sa pagpapakitang tao kaysa sa aktwal na gamit. Ang buhok niyang may halong puti ay ayos na ayos, parang sinuklay ng bagyo. Ang kanyang ngiti, malawak at sanay, ay hindi umabot sa malamig at mapagsukat na mga mata na sumuyod sa buong barong-barong at kay Marco na may halos lantad na paghamak. Ginong Herrera, sabi ng lalaki ng mahinahon, ang boses ay isang mayamang baritono na puno ng pag-aari. Sergio Mendoza, kinakatawan ko ang Apex Resource Management. Agad umakto si Tyson, walang tahol. Gawa agad, tumayo siyang walang ingay at pumwesto sa harap ni Marco, itinatapat ang kanyang katawan sa pagitan ng amo at ng paparating na estranghero. Isang mababa, tuloy-tuloy na unggol, ang nanggaling sa kanyang dibdib, parang kulog na gumugulong sa kabundukan. Matigas ang tindig niya, bawat kalamnan ay mahigpit, ang balahibo sa likod ay nakataas. Hindi iyon babala, isa iyong pangako. Huminto si Mendoza ilang hakbang ang layo, ang mga mata ay saglit na lumingon kay Tyson, halatang may bahid ng pag-aalinlangan, impresibong sistema ng seguridad, aniya pilit na naglalambing. Alam niya kung sino ang mapagkakatiwalaan,
Tugon ni Marco ng kalmado habang ipinatong ang kamay sa likod ni Tyson. Damang-dama ang paninigas ng lakas sa ilalim ng balahibo. Sigurado ako, sagot ni Mendoza, dala pa rin ang perpektong ngiti. Diretso na tayo, espesyalidad ng kumpanya namin ang pagdevelop ng mga lugar na may makasaysayang halaga. Alam naming may potensyal ang sistemang kuwebang ito. Handa kaming magbigay ng napakalaking halaga kapalit ng eksklusibong karapatang mag-eksplora at maghukay sa buong lupain ng Herrera Cave. Ang halagang sinabi niya ay nakakagulat, isang uri ng pera na kayang burahin lahat ng utang ni Marco at bigyan siya ng katahimikan habang buhay. Pero pinatunayan lang nito ang hinala niya. Alam ni Mendoza, alam niyang higit pa sa mga bato ang nakabaon sa bundok na iyon. Hindi ito ipinagbibili, mariing sagot ni Marco na hindi umiwas sa titig ni Mendoza. Ang ngiti sa labi ni Mendoza ay unti-unting naging manipis, malamig. Baka gusto mong pag-isipan ulit. Hindi ka naman nasa posisyon para tumanggi sa ganitong oportunidad. Lumapit pa siya ng isang hakbang, ibinaba ang tinig. Mapanganib ang mga kuwebang ito, marurupok, may mga aksidenteng nangyayari. Sayang naman kung may mag-isang explorer na basta na lang nawala. Sa mga lugar na ganito, may mga bagay na naglalaho sa dilim, minsan pati tao. Pinabayaan niyang lumutang ang katahimikan, saka idinugtong, may mga kagamitan kami, may karanasan. Alam namin kung paano ito dapat hawakan. Ikaw, wala. Hindi na ito pagbabanta na tinatakpan ng galang. Nasa gitna na ito ng usapan, lantad, parang baril na nakapatong sa mesa. Pero hindi si Mendoza ang tinitingnan ni Marco. Nakikinig siya sa tuloy-tuloy na unggol ni Tyson. Hindi napuputol, hindi nangingimi. Hindi gumalaw ang aso. Ang kanyang ungol ay isang tuloy-tuloy na babala, isang nakamamatay na pahiwatig sa tahimik na hangin ng dapit hapon. At alam ni Marco sa kanyang kaibuturan, hindi ito usapang pangnegosyo. Banta ito. Narinig na kita, malamig na sagot ni Marco. Nagtitigan silang dalawa. Saka tumango si Mendoza, maikli at matalas. Wala nang ngiti. Bumunot siya ng makinis na business card mula sa kanyang jacket at iniwan ito sa ibabaw ng pick-up ni Marco. Bukas pa ang alok. Sa ngayon, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod, sumakay sa itim na SUV at umalis, nagiiwan ng alikabok sa daan at malamig na pangambang bumalot sa paligid. Lumuhod si Marco sa tabi ni Tyson, marahang ipinadaan ang mga daliri sa lieg ng asong naninigas hanggang sa unti-unting humina ang ungol at lumuwag ang katawan nito. Alam mo na, bulong niya, isinusuksok ang kamay sa makapal na balahibo. Nayanig siya sa pagkikita pero mas tumibay rin ang paninindigan niya. Totoo ang banta at hindi siya uurong. Hindi pa man nawawala sa paningin ang taillights ng SUV ay buo na ang pasya ni Marco. Ang mga salitang binitiwan ni Mendoza ay parang guhit sa lupa. Hindi na ito basta pag-uusisa. Isa na itong digmaan at hindi ka basta pumapasok sa isang digmaan ng mag-isa. Tinawagan mo ang mga kapatid mo. Kinuha ni Marco ang telepono at dinayal ang numerong hindi na niya kailangang isipin. Nakaukit na sa kanyang laman. Kinabukasan isang maalikabok na inupahang sasakyan ang huminto sa labas ng barong-barong. Ang lalaking bumaba ay si Ricardo Rico Jimenez. Nasa mid-40s, mas maliit at mas light kumpara kay Marco na malapad at matatag. Ang kilos niya ay parang laging may kuryente. Ang kanyang maitim na buhok ay gupit militar, matulis at malinis. Matalas at hindi mapakali ang mga mata ni Rico, sinusuyod ang lahat, ang kuweba, ang barong-barong, ang mukha ni Marco, parang gumagawa ng threat assessment. Bagamat nakasibilyan, hindi maitatanggi ang kanyang pinanggalingan. Kumilos siya tulad ng lalaking kayang mag-set ng pampasabog o mag-dismantle ng satellite uplink ng parehong kahusayan. Dati siyang demolition at tech specialist ng unit ng mga ranger kung saan kabilang si Marco.
Lumapit si Tyson, inamoy siya sandali, saka mahina ang unggol at itinulak ang kamay ni Rico gamit ang nguso. Naalala niya ako, ani Rico, nakangiti habang kinakamot ang likod ng tenga ng aso. Magaling na bata. Pagkatapos ay humarap siya kay Marco at ang ngiti niya ay napalitan ng pag-aalala. Mukha kang bangkay, hermano. Simulan mo na. Sa loob ng barong-barong, ngayon ay nakasara ng mahigpit. Nagsimula silang magtrabaho. Ikinuwento ni Marco ang lahat, bawat detalye. Ang hindi inaasahang pamana, ang lalim ng utang, ang mga bunto ng journal, ang orihinal at peking mapa, ang paghaharap kay Mendoza, at ang pakiramdam na ang pagkamatay ng kanyang lolo ay hindi aksidente. Tahimik na nakinig si Rico, sinisip-sip ang bawat impormasyon. Nang iabot sa kanya ni Marco ang mapa ni DeSantis, kumunot ang noo ni Rico habang tinitingnan ng pinong guhit na halos kupas na. Lumaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Madre de Dios, mahina niyang bulong. Marco, sabi ni Rico habang nakatitig sa mapa, hindi kabaliwan ang hinabol ng lolo mo. Natuklasan niya ang obra maestra ng military engineering noong ika-19 na siglo. Sa loob ng ilang oras, walang tigil ang trabaho ni Rico. Lumubog siya sa mga mapa at tala. Kinumpara niya ang mga entry sa journal ni Alberto sa blueprint ni DeSantis. Ang ballpen niya ay walang tigil sa pagsusulat sa dilaw na notepad. Nakahiga si Tyson, malapit sa tapayan, tahimik na nanonood na para bang nauunawaan ang bigat ng ginagawa nila. Sa huli, umupo si Rico, pinahid ang mga mata. Eksakto sa hinala ko mula sa tawag mo, Ania. Pero mas malala at mas maganda. Tinapik niya ang mapa. Buong sistemang ito ng kuweba, isang kuta. Ginamit ni DeSantis ang natural na daluyan ng tubig sa bundok bilang sandata. Itinuro niya ang ilang marka. Tingnan mo to. Mga tala ng magkakaugnay na sluice gates. I-trigger mo ang isa, babahain ang koridor. Iba naman, ikukulong ka sa loob. Nagre-reset ito, parang self-defending vault. Yumuko si Marco. Ibig mong sabihin, makakadaan tayo, di ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Rico. Iyon ang problema. May mapa tayo. Nakikita natin kung ano ang nasa loob. Ang mga journal, sinasabi kung saan. Pero ang kulang natin ay kung paano. Huminga siya ng malalim, halatang frustrado. Walang layout ng pangunahing control, walang master diagram, wala tayong sequence o mga fail-safe. Parang tayong nakatayo sa ibabaw ng minefield, hindi alam kung nasaan ang mga pressure plate, isang maling galaw at ililibing tayo ng buhay. Nanghina ang tensyon sa silid, parang naipit sila, napakalapit, pero isang maling hakbang ang layo sa kapahamakan. Nagsimulang maglakad-lakad si Marco, pasan ang utang, panganib at ang nakatagong banta ni Mendoza. At biglang tumayo si Tyson. Bumangon siya mula sa tabi ng tapayan kung saan niya unang tinuro ang bakas. Tahimik pero may halong pagkaapurado. Lumapit siya at muling umungol, kinakamot ang mga batong may uling. Natingnan na natin yan, buddy, bulong ni Marco. May inis sa boses. Pero hindi sumuko si Tyson. Kinamot niya ulit ang parehong maluwag na bato na inalis noon ni Marco. Pagkatapos ay siniksik ang nguso sa siwang sa likod, humalinghing ng mas malakas. Lumingon siya sa kanila, ang mga mata ay nagliliyab sa pagkukumbinsi. May mas malalim pa. Sandali lang, sabi ni Rico habang lumuluhod sa tabi ng aso. Hindi siya sa butas nakatuon. Lumapit siya at tumingin ng mas malapit. Sa likod ng butas siya nakatingin. Sabay nilang itinutok ang flashlight sa siwang. Sa pinakadulo, tumama ang liwanag sa isang bagay na kakaiba, semento o mortar na mukhang naiiba ang pagkakagawa. Kinuha ni Rico ang kanyang multitool at maingat na sinimulang kalikutin ang ibabaw. Unti-unti itong nagkakalas. Hindi ito bahagi ng estruktura, isa lang pala itong peking takip. Sa likod ng manipis na patong ng lumang semento, may kumikislap na bagay na metal. Habang lumalaki ang pananabik, nilinis nila ito at heto na isa pang kahong lata. Mas patag, mas mabigat,
nakatago sa lugar na hinding-hindi iisiping hanapin ng kahit sino. Maingat nilang inilapag ito sa mesa, parang isang sagradong bagay. Ito na siguro, dahan-dahang binuksan ni Rico ang takip. Sa loob balot ng telang may langis ay may 3 bagay. Una, isang liham makapal, isinulat gamit ang pinot eleganteng sulat kamay ni Coronel DeSantis. Bahagi itong kumpisal, bahagi huling habilin. Tumama ang bawat salita kay Marco na parang kulog. Pangalawa ay isa pang mapa, pero hindi ito simpleng tanawin. Ito ang master schematic, ipinapakita ang buong mekanismo. Mga lever, valve, sluice, tagong sistema ng pag-reset, lahat. At sa ilalim ng mga iyon, nakapatong sa isang parisukat ng kupas na pelos na kulay bughaw ay isang magarang susi na gawa sa tanso. Tahimik silang pareho sa loob ng mahabang sandali. Nasa harap na nila ang lahat ng kailangan nila, katotohanan, direksyon, kontrol. Tumingin si Marco kay Tyson na bumalik na sa kanyang pinaghihigaan, tahimik at may dangal. Hindi lang siya nagbigay ng palatandaan, binuksan niya ang daan, ibinigay niya ang pag-asa. Binuksan ni Marco ang liham at nagsimulang basahin ito ng malakas, matatag ang boses, ngunit puno ng paggalang. Kumikislot ang liwanag ng lampara, lumalambong ng gintong liwanag sa eleganteng sulat ni DeSantis. Hindi tungkol sa kayamanan ang isinulat ng koronel, kundi sa pananagutan. Natuklasan niya ang isang malawak at tagong sabwatan sa loob mismo ng Union Army. Mga opisyal at supplier na mataas ang ranggo, nagnanakaw ng pondo, niloloko ang sarili nilang mga sundalo. Hindi ninakaw ang ginto. Ito ang ebidensya. Itinago ito ni DeSantis sa loob ng isang kuta na siya mismo ang nagdisenyo. Hindi para yumaman, kundi para protektahan ang katotohanan. Umasa siyang balang araw, may mga tapat na taong makakakita nito at gagamitin ito upang ilantad ang mga salarin. Hindi siya magnanakaw, mahigpit ang lalamunan ni Marco. Isa siyang makabayan, isang tagapagbantay. Tahimik na tumango si Rico. Oo, at hindi siya nag-iisa sa laban. Itinuro niya ang isang maliit na tumpok ng papel na nakasiksik sa ilalim ng kahon. Ibang sulat kamay, kay Alberto Herrera, ang kanyang huling mga tala habang nagsimula silang magbasa ang kwento ng dangal at pagtataksil mula sa isang siglong lumipas ay unti-unting naging mas malapit at mas totoo. Ang sinimulan nilang paglalakbay sa kasaysayan ay naging personal. Napahinto ang hininga ni Marco habang nagpapatuloy sa pagbasa. Hindi lang basta natagpuan ni Alberto ang pamana ni DeSantis, sinundan niya ang kasamaan sa paglipas ng panahon. Nagbago ang mga pangalan, umiba ang mga paraan, pero ang kapangyarihang nasa likod ng ninakaw na ginto ng Union ay nanatili. Ang mga ganid ay naging mas tuso, mas malalim ang ugat sa lipunan. Hindi sila nawala. Nagbago lang sila ng anyo. Naging korporasyon sila, Apex Resource Management. Hindi basta isang sakim na executive si Sergio Mendoza. Ang lahi niya mismo ay bahagi ng orihinal na sabwatan. Habang nagpapatuloy ang mga tala, nagbago ang sulat ni Alberto, humigpit, naging mas magulo. Nag-iba ang tono, mula akademiko, naging apurado, pagkatapos ay naging takot. Naniniwala siyang natuklasan ng Apex kung gaano siya kalapit sa katotohanan. Ang huling mga salita sa pahina ay nagdala ng kilabot sa likod ni Marco. Bantay nila ako. Malambot ang preno kanina. Kung may mangyari, hindi iyon aksidente. Naramdaman ni Marco ang malamig na buhol sa kanyang sikmura. Pero ang kasunod na dokumento ay dumating na parang suntok sa dibdib. Sa hindi malamang paraan, naka-access si Alberto sa mga panloob na tala mula sa isang network ng mga insurance broker. At ang kanyang natuklasan ay hindi basta pagkakamali, kundi sabotahe. Ang mga tinanggihang claims, ang misteryosong mga pagkaantala sa paggamot ni Elena, ang mga experimental na gamot na pinigilan eksakto sa panahong pinakakailangan, lahat ay sinadyang gawin. Ang Apex ang may-ari ng holding company sa likod ng medical provider.
Isa-isa nilang sinira ang kabuhayang pinansyal ni Marco, siniguradong magiging desperado siya at tuluyang mapipilitang sumunod kapag dumating na ang alok nila. Hindi lang si Alberto ang pinatay nila, may bahagi rin sila sa pagkamatay ni Elena. Ang lungkot na pasan ni Marco sa loob ng 2 taon, gaya ng aninong hindi lumalayo, ay biglang humigpit at lumamig. Mas matalim, hindi na ito simpleng dalamhati, galit na ito, puro at nagniningas. Ginamit nila ang paghihirap ng kanyang asawa upang kontrolin siya. Ginawa nilang bitag ang kanyang pag-ibig. At para bang tinawag ng kadiliman ng pagkaunawang yon, biglang nanginig ang sahig sa ilalim nila. Isang panibagong tunog ang bumasag sa katahimikan, mababa at malalim sa simula, tapos ay tumindi at naging matinis, mekanikal na sigaw. Mga drill, mga industrial drill na umangasab sa loob ng bato. Agad tumayo si Rico at lumapit sa bintana. Nagsimula na sila. Aniya maigsi ang boses, hindi na sila naghihintay ng pahintulot. Wawasakin nila lahat. Ani Marco, mababa at puno ng banta ang boses, ang kuweba, ang ebidensya. Mas malala, mabilis na sagot ni Rico habang kinukuha na ang gamit mula sa duffel bag. Parang pressure cooker ang sistemang yan. Kung butasin mo iyon ng bulag, babagsak ang mga daluyan ng tubig. Baha ang buong bundok. Tumingin siya kay Marco, matigas ang mukha. Kung hindi tayo kumilos ngayon, mawawala ang lahat. Tumakbo silang dalawa papasok sa tagong lagusan, hatak-hatak ng matinding pangangailangan. Umalog ang kuweba na parang may kulog sa malayo. Bumabagsak ang pinong alikabok mula sa kisame, tila abo. Ang mga headlamp nila ay lumilikha ng matatalim na sinag sa dilim. Patuloy silang ginagabayan palalim sa bundok. Hindi na ito paggalugad, isa na itong misyon, isang kontra-atake. Sinundan nila ang master schematic ng may disiplina, mabilis ngunit maingat ang bawat hakbang. Di naglaon, pumasok sila sa isang mahabang lagusan. May mababaw na batis na dumadaloy sa sahig, ang marahang agos nito ay kabaligtaran ng kaguluhan sa ibabaw. Ayon sa diagram, dapat ay ligtas ang bahaging ito. Bantayan mo ang paligid, babala ni Rico. May tensyon sa tinig. Yung pagbabarena, baka may nabago sa mga trap. Nagpatuloy si Marco, hinahanap ang tagilid na daan. Itaas na sana niya ang paa upang tumawid sa mas malalim na bahagi ng tubig. Biglang kumilos si Tyson. Sa isang matinding talon, sinunggaban ng aso ang laylayan ng pantalon ni Marco at hinila siya pabalik gamit ang buong bigat ng kanyang katawan. Napahapay si Marco na itulak pabalik sa tuyong bangin na kababalikan lang niya. Tyson, anong simula niya pero napatigil ang kanyang tinig. Sa lugar kung saan sana tutungtong ang kanyang paa, biglang umusbong ang mga bula sa tubig. Gumalaw ito, kumulo sandali, tapos tumahimik. Agad tinutok ni Rico ang kanyang flashlight sa lugar na iyon. Sa ilalim ng tubig, halos hindi makita. Sa putikang ilalim ay may mapurol na plate na bakal, isang pressure trap. Napatitig si Marco, mabilis ang pintig ng puso. Wala ito sa mapa. Maaring gumalaw sa paglipas ng panahon. O baka hindi ito naisama ni DeSantis sa mga tala. Tumapak sana siya roon. At yun na sana ang wakas. Nayurakan, nalunod, na walang parang bula. Napaluhod siya at mahigpit na niyakap si Tyson, isinubsob ang mukha sa mainit at pilak na balahibo nito. Iniligtas mo ako, bulong niya, paus ang tinig. Iniligtas mo ako, boy. Dinilaan ni Tyson ang kanyang pisngi, kumakawag ang buntot, na para bang wala namang kakaibang nangyari. Isang trabahong mahusay lang na natapos. Hindi siya sinanay para rito. Walang protokol, walang utos. Basta alam lang niya. Nararamdaman ni Tyson ang hindi kayang tukuyin ng kahit anong mapa o sundalo. Isang pakiramdam na lagpas sa lohika. Nanatili muna sila roon, saglit, pinalilibutan ng nanginginig na bato at papalakas na ugong ng mga drill sa ibabaw. Muntik na silang kunin ng kamatayan at muling mangyayari kung hindi sila magiging maingat. Dahan-dahang tumayo si Marco, ngunit nagbago na ang anyo ng kanyang paninindigan. Umiikot pa rin ang galit sa kanyang dugo.
Pero ngayon, may focus na ito, may layon. Hindi na lang ito para kay Elena o para kay Alberto. Ito ay para sa hayop na kaharap niya ngayon, tapat, hindi matitinag at kahanga-hanga. Ang huling dalisay na bagay sa mundong kinuha na ang lahat sa kanya. At tatapusin ni Marco ito o hindi na siya makakakita pa muli. Lalong lumakas ang pagyanig habang narating nila ang huling silid. Sa harap nila ay isang mabigat na pintuang bakal, perpektong nakaselyo sa bato. Ang kaisa-isang marka, ang kupas na simbolo ng US Army Corps of Engineers. Sa gitna, may maliit na butas para sa susi, kumikislap ang tanso. Tahimik ang paligid, ang katahimikan ng kasaysayan. Isinuksok ni Marco ang marangyang susi. Umikot ito sa isang malalim at nakatutuwang click na kumalimbang parang tinig mula sa nakaraan. Sabay nilang hinila ni Rico. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang nakita ay nagpigil ng hininga ni Marco. Sa loob ay isang bulwagan na may kisame, tuyong-tuyo at hindi nagalaw. Isang obra ng tagong katalinuhan ni DeSantis. Sa isang gilid, may mga dibdibang kahon, maayos na nakasalansan. Ang mga takip ay bahagyang bukas, naglalabas ng banayad na liwanag ng ginto. Pero ang mga mata ni Marco ay napadako sa kabilang dingding. Mga hanay ng selyadong metal na kahon ang nakaayos sa batong istante, eksakto at pinangalagaan. Hindi ito tungkol sa kayamanan, ito ang katotohanan. Ito na yon, bulong ni Marco, makapalang tinig sa pagkamangha. Talagang nagawa niya na ipatago ng matanda. Ngunit nabasag ang sagradong sandali sa isang biglaang pagsabog mula sa likuran. Umuga ang buong silid, gumuho ang isang bahagi ng malayong pader, bumagsak ang bato at alikabok. Mula sa butas ay lumitaw si Sergio Mendoza kasama ang 2 dambuhalang lalaking armado hanggang ngipin. Ang dating malinis niyang kasuotan ay ngayon ay punit-punit at marumi, ang mukha'y baluktot sa galit na may halong pagmamayabang. Magaling, Ginoong Herrera, ani Mendoza, may ngising puno ng yabang habang sinusuyod ng tingin ang kayamanan. Kayo na ang naghirap, kami na ang tatapos. Itinuro niya ang mga dokumento. Ang ginto, syempre, pero yung mga files, yan ang tunay na mahalaga. Mas maganda ang kasaysayan kapag nai-edit ng maayos. Habang lumalapit ang kanyang mga tauhan, biglang kumilos si Rico. Marco, ang hawakan sa may pinto! Sigaw niya sabay turo sa isang makapal na lever na bakal na nakabaon sa pader. Biglang sumugod si Marco, tumakbo si Rico papunta sa kabilang dingding kung saan nakatayo ang mga malalaking gulong na kalawangin, tila sinaunang mga bantay. Habang itinututok ng mga tauhan ni Mendoza ang kanilang mga baril, ibinuhos ni Rico ang lakas sa isa sa mga gulong. Sa isang dagundong ng bato at bakal, bumagsak mula sa kisame ang isang malaking tipak, dumagundong sa lugar at tuluyang isinara ang bagong gawang siwang. Umalingaw-ngaw ang mga malabong sigaw at hampas ng kamao mula sa kabila. Naikulong ang mga bantay sa labas at si Mendoza ay naiwan sa loob. Naglaho ang kayabangan sa kanyang mukha, nawala ang pagiging pino. Bumunot siya ng baril mula sa kanyang jacket, naglalagablab ang mga mata. Akala mo tapos nanto? Galit niyang sigaw. Akin to, kukunin ko lahat at ibaon kayong 2 sa kuwebang to. Itinutok niya ang baril sa dibdib ni Marco. Parang tumigil ang oras, pero si Tyson ang naunang kumilos. Sa isang ungol na parang galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sumugod ang pastol. Sa sandaling iyon, hindi na siya basta aso. Siya'y naging galit na gumagalaw, isang pilak na kidlat ng lakas at katapatan. Bumulusok siya kay Mendoza na parang misil, itinulak ito pabalik sa mga kahong puno ng ginto. Lumipad ang baril, gumulong sa sahig. Tumalon si Tyson sa ibabaw niya, nakangangalit ang mga ngipin, ilang pulgada mula sa maputlang mukha ni Mendoza, umuungol ng mababa at malalim. Isang pangako, kumilos ka, mamamatay ka.
Pinulot ni Marco ang baril at itinapat ito ng matatag sa taong kumitil sa lahat ng mahal sa kanya. Nag-aalab pa rin ang galit sa loob niya pero kalmado ang kanyang mga kamay. Isa na naman siyang sundalo, mabibigat na yabag ang dumaan sa pasilyo. Ilang saglit lang, sumugod ang mga lalaking nakaitim na tactical gear sa silid, itinutok ang kanilang mga baril at nakasulat sa kanilang vest ang salitang FBI. Ang pinuno nila, isang mahinahong ahenteng may edad, ay tumingin sa tagpo at tumango. Sergio Mendoza, matigas niyang sabi, inaaresto ka namin. Pagkatapos ay lumapit siya kay Marco. Nakuha namin ang mensahe ng kaibigan mo. Matagal nang nakikipagtulungan sa amin ang lolo mo. Inihanda niya to, sakaling dumating ang oras. Tumango ang ahente may galang, ipinagmamalaki ka niya sigurado. 6 na buwan nang lumipas, nakatayo si Marco Herrera sa balkonahe ng barong-barong na ngayoy inayos na hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Ang lupang nasa harapan niya ay hindi na lang basta pamana. Ito na ngayon ang De Santis Herrera National Historic Preserve. Mabilis ang naging mga paglilitis. Hindi matututulan ang ebidensya. At sa wakas nakita ng katotohanan ang liwanag ng araw. Si Sergio Mendoza, pati ang buong executive board ng Apex Resource Management ay kasalukuyang naglilingkod ng mahabang sentensya sa federal na bilangguan. Isang imperyong kriminal na nabuhay sa anino sa loob ng maraming henerasyon, nakatago sa likod ng kapangyarihan, pera at impluensya ay tuluyang gumuho. At ang nagpabagsak dito, ang walang sawang paghahanap ng katotohanan ng isang matandang lalaki, ang matatag na paninindigan ng isang veteranong nagluluksa, at ang katapatan ng isang aso na hindi kailanman pumayag na ang panganib ay manaig sa pag-ibig. Iginawad ng pamahalaan ng US kay Marco ang malaking gantimpala para sa pagbabalik ng ginto at ng mga classified na dokumento. At ang pinakauna niyang ginawa ay bayaran ang lahat ng utang sa pagpapagamot ni Elena. Isang tahimik na paghihilom, isang simbolikong kilos na wala ng kapangyarihan ang nakaraan sa kanyang pangalan. Pagkatapos, gamit ang natira, itinatag niya ang Elena Herrera Legacy Fund, isang pundasyong tumutulong sa mga veterano at kanilang pamilya upang maharap ang mabibigat na gastusin sa kritikal na pangangalagang medikal. Ang kanyang pagkawala ay nabago, naging isang misyon. Sa paanan niya, nakahiga si Tyson ng payapa. Ang baba ay banayad na nakapatong sa kanyang mga paa. Sa kabila ng parang isang grupo ng mga estudyante mula sa universidad ang nakatayo sa bungad ng kuweba, tahimik na nakikinig habang si Rico, na ngayon ay hepe ng seguridad ng preserve, ay nagsasagawa ng guided tour. Yumuko si Marco at hinaplos ang makapal na balahibo ng aso. Hindi lang nila natuklasan ang isang tagong vault, natagpuan nila ang pagtubos, natagpuan nila ang kapayapaan. Sa harap niya, ang kabundukan ng Apalachian ay bumalot sa tanawin na parang isang sagradong pintura. Ang papasikat na araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa mga lambak habang gumugulong ang hamog na parang alon sa dagat ng mga alaala. Hindi lang lupa at katahimikan ang minana niya. Minana niya ang sakit, ang bigat, ang mga lihim. Pero nabago niya ang lahat. Pinarangalan niya ang tapang ni De Santis, pinangalagaan ang sakripisyo ng kanyang lolo at iniingatan ang alaala ni Elena sa paraang pinakamakabuluhan. Mula sa guho, nagtayo siya ng isang bagay na hindi mabubuwag. Nagawa natin, boy, mahina niyang bulong, na ibalik natin ang lahat sa dapat nitong kalagyan. Tumingala si Tyson, ang mga mata ay may dalang lalim na lagpas sa instinto, pagmamahal tunay at buo. At sa umagang iyon na tahimik, napapalibutan ng mga bundok na minsang nagkubli ng matinding dalamhati, naramdaman ni Marco Herrera na may lumisan mula sa kanya. Parang isang hiningang matagal ng pinipigil at sa wakas ay pinakawalan. Hindi lahat ng pamana ay ginto o medalya.
Minsan, ito ay ang matibay na katapatan ng isang kasamang sumasabay sa iyo sa pinakadilim na mga sandali at nagtuturo kung saan muling sisikat ang liwanag. Ang kwento ni Marco at Tyson ay paalala, kahit sa gitna ng dalamhati, kahit sa gitna ng pagkawasak, kayang mag-ukit ng bagong landas ang pag-ibig. Kung nahipo ng kanilang paglalakbay ang iyong puso, inaanyayahan ka naming mag-subscribe at maging bahagi ng aming lumalaking komunidad. At huwag kalimutang ibahagi ang sarili mong kwento tungkol sa mga hayop na nagbago ng iyong buhay sa mga komento sa ibaba. Kung handa ka na para sa susunod na kabanata, may isa na namang kwento na naghihintay sa screen ngayon.